Eh, sino po ba yung parang may puntada sa inyo na nakaranas nun? Masakit po yun, ano? Pero salamat sa Panginoon. Ngayong lumabas ako sa inyo, nakakadiretso ako ng lakad. Pero kanina po gaganyan muna. Para ka matanda, gaganon. Naalala ko po yung mga nagpapagamot sa balakang. Tapikin nyo nga po kain balakang ko, napakasakit po. Alam nyo po, ang paraan lang ang Diyos. Huwag nyo po siyang intindihin ang Diyos. Hindi lahat po ng pagsakit ng balakang ay may infeksyon sa bato, may bato sa bato, may bato sa abdo. Hindi po, minsan ay lamig yun. Ano? Eh, minsan inom ka ng inom ng gamot, inom ng gamot, napapalungi pa, napapasama. Ano? Sa madaling salita po, hiniling ko sa Panginoon na ako ay maidlip. Dahil 11:30 na po, may kausap ako sa Amerika. Dahil namimiss nila po ako. Siyempre, nag-miss call ako habang di pa ako naaantok para naman makakausap ako. E di tinawagan ako. Abay, ito na po nung matapos na kaming mag-usap, naidlip talaga ako. Nakikinig po ako ng mensahe. Talaga nakakatuwa. Ginising ako ng tak, 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 tak. Sabi ko, ay Diyos ko, kako, Panginoon ko, Diyos ko. Pinabayaan ko muna. Ilang hakbang. Balik-balik bago ako tumawag. Sabi ko, pwede ba pakiano naman ang paa nung bata? Tapos bababa na. Hindi naman kailangan ka kung ibaba yung bata na yan para mawala yung yabag dyan na nakasandals pa. Pwede namang pigilin yun ng nagbabantay. Gusto ko pong magbilang tao dahil dun sa talagang napakahirap po ng magpakabanal. Napakahirap magpakabanal. Sinabi ko sa Panginoon, ayoko pong makasakit ng damdamin. Ayoko pong maghirap ang kalooban ng bawat isa sa akin sasabihin bilang tao. Ayoko po rin magkasala sa iyo, Panginoon. Subalit, tama po ba ito? Sabi ko po. Hanggang sa nagpahinga po ako ng kaunti at maliligo na ako, talagang parang gustong agawin ako ng pagkatao ko. Parang gusto kong magpuyos na. Sabi ko, Diyos ko, gusto kong maidlip. Ganito naman, sabi ko. Pero sabi ko, Ama, maglilingkod ako sa iyo. Ibigay mo po sa akin ang katapatan ng puso ko, ang kalinisan ng puso ko, ang paglilinis mo sa akin ng iyong banal na dugo, Panginoon Jesus. Yung po sa madaling salita nilinis ko po, nilagay ko sa timbang may mainit na tubig. Tingnan nyo po, pag nasa bilang tao ka, makakalimot ka, Tinapon ko yung tubig sa inidoro. Pumasok yung, sabi ko, Diyos ko, sabi ko, Panginoon, talaga po, palaka akong pag nasa pagkatao ka, magkakamali ka. Yan ang katotohanan, anak. Subalit niloob ko na rin matapon yan kasi kung hindi pa yan matatapon, titisin mo kayang sakit dahil nahiya ka. Kumisan po, nahiya tayo na tinitis mo yung sakit, kasi po nung pinutol, sumikip. Siyempre, pag nahiya po ako, wala akong babayad Gagawin na naman, walang bayad. Pero sabi ko, tumawag ako, Doki, mapakalaki ng kasalanan ko sa'yo. Sabi, bakit naman, Apo? Anong kasalanan mo sa akin? Kasi kako yung, ginusto na po ka ng Panginoon yun, Apo. Kasi po, ayaw nyo pang magpasukat sabi niya, para mabago na. Di po ba ang bait ng Diyos? Alam niyo po, ba't kinuwento ko yun? Bakit maraming tao yung nagsasabi kulang sila sa pagmamahal, walang nagmamahal, hindi sila pinahahalagahan,
Tinatanong mo ba yung sarili mo, ba't walang nagmamahal sa'yo? Tinatanong mo ba yung sarili mo, ba't walang nagpapahalaga sa'yo? Pag marunong kang magmahal at marunong kang magpahalaga, sigurado may magmamahal at magpapahalaga sa'yo. Ay, kala ko po, kunching kwento lang yung kinwento mo. Kwentong may aral. Marami ang nagdaramdam sa puso nila. Marami ang nagagalit sa puso nila. Hindi ako pinahahalagahan. Hindi ako minamahal. Tinanong mo ba yung sarili mo? Kung ikaw ba'y marunong magpahalaga? Kung ikaw ba'y marunong magmahal? Kapag marunong ka, hindi ka maraming katanungan. Bagkus, alam niyo po ba? Mahirap po sa lahat yung akuin mo yung hindi kasalanan mo Mapakahirap po sa lahat yung para lamang na wala kang masasaktan at walang masaktan ikaw na yung aamin sa kasalanan ng iba, di po ba? At hindi ka pala magiging totoong lingkod sa Diyos kung hindi mo gagawin ito. Itaga nyo po sa bato. Sapagkat kung walang Kristo na nasaktan at nahirapan, nagpatuloy pa rin sa pagtubos, wala po ngayong dambana. Buhay bang Ama? Walang dambana. Lalo na kung halimbawa yung minahal mo. Sige po. Bakit kumisan lumalalim ang sugat sa pamilya? Sa anak may sumusumpa, sa manugang may nanunumpa, sa asawa sinusumpa, kapatid sinusumpa, kalahi sinusumpa dahil sa talagang ginawa mo yung mabuti, tapos gaganti sa iyo hindi mabuti. Ano po? Pero alam niyo po, kung may pumapasok na sa inyong ganon, alalahanin niyo po si Kristo. Alalahanin niyo po yung mapagmahal na Kristo at nagmamahal na Kristo. Lahat ng papasok na di mabuti, papawiin ng kabutihan. At lahat ng hinanakit, pagdaramdam po at galit, papawiin ng pagmamahal. Buhay ba ang Ama? Apo Kunching, bakit yan ang mensahe? Sapagkat pakinggan po ninyo ang mabuting balita mula kay Lucas. Magtatanto po kayo at magninilay kung totoo nga pong tao ang bahagi sa buhay niyo at nagbabahagi. Minsan nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya. At sinabi niya sa kanila, ang sino mang tumatanggap sa batang ito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa nagsugo sa akin, ay tumatanggap tinatanggap din at tinatanggap at tumanggap din sa Ama, sa Anak. Buhay bang Ama? Ang pinakaba sa inyong lahat ay siyang pinakadakila. Kailangan mo palang magpakaaba ka muna sa pananaw ng Ama upang matawag kang dakila. Ano po ibig sabihin yan, mga mahal ko? Kung ang kataasan ng kalooban ng mananaig at mananatili, mananahan sa tao, hindi ka magiging dakila sa pananaw ng Ama. Kung ang paghahari ng katauhan mo ang mananaig sa iyo'y kailanman hindi kanya magiging anak na matatawag. Kailangan mo palang ibabangganap ang sarili mo. Tulad ng bata na inuunawa at uunawain. Subalit, ang uunawa at makakaunawa, yung may mababang kalooban. Buhay bang Ama? Sapagkat ang tao ay tao at ang Ama ay Ama. At walang Ama kung wala ang Diyos na tinatawag. Wala ang Diyos na tatawagin kung wala ang tao.
Kaya sa makatwid, ang tao at ang Diyos ay magkaangkop. Kaya't kung magkakilala ang dalawa, naggagalangan, nagmamahalan. Buhay ba ang Ama? Walang pinagkaiba sa halimbawa, sinasabi ng iyong manugang anak, mahal kita. Subalit kapag tinutuwid mo, halimbawa po ha, may manugang kayo, may mga anak kayo, pag tinutuwid ninyo, hindi kayo matanggap at ang nakikita yung kanilang mali. Totoo po ba yung nararamdaman ninyong paggalang sa kanila? O ganun din po ang Ama. Kapag sinasabi mong mahal kita, Ama, mahal kita, Panginoon, subalit hindi mo siya ginagalang, ano po ba yung tamang paggalang? Yung alam mo kung ano ang turo niya, nakatimo sa puso mo ang pag-ibig niya, at naalala mo ang mabubuting halimbawa niya. Buhay ba ang Ama? Kaya kapag nagmamahal ka ng magulang, di ba, lahat ng makabubuti sa kanya at nakapagpapahalagang, alam mong masaya siya, yun ang ginagawa mo. Kaya mapalad kayo mga anak, maligaya ngayon ang magulang nyo. Sa totoo lang, namatay siyang ang dambana ang hinahanap niya, di ba ga? Sa totoo lang, pumanaw siyang nagsasabing gustong makita si Apo Kunching, di ba ga? Ngunit di man nakita si Apo Kunching, nakita niya na ang tunay niyang pakikisamahan. Buhay bang Ama? Hindi man nadalaw ni Apo Kunching, subalit ang dapat niyang maramdaman at nakilala ay natanggap niya na. Kaya magpurit, magpasalamat kayo. Ngayon maligaya siya sa ginawa ninyo, sapagkat kung buhay siya, sigurado ganyan ang gagawin niya. Ang magtungo ng dambana at magpakain, yun ang kanyang kaligayahan. Sapagkat siya ay nakadama. Sapagkat siya ay nabuksan. At yun ang pinakamalaking mabuting kaganapan sa buhay niya. Yung bago nabawi ang buhay niya at binawi ang buhay niya, alam niya na may Diyos na totoo. Kilala niya ang kanyang Ama na tutunguhan at nadama niya. Buhay pa lamang siya, naramdaman niya na siya ay mahal niya. Yan ang pawang katotohanan. Yung hindi man nakikita ng nagmamahal at minamahal mo, may ginagawa ka. Kaysa doon sa kaya ka lang gagawa dahil nakikita nung minamahal mo at nagmamahal ka. Hindi totoo yan. Ang totoong nagmamahal at nagmamahalan, nagkikita at di nagkikita, gumagawa kapwa ng makagagalak sa bawat isa. Buhay bang Ama? Kaya walang pinagkaiba. Halimbawa, mayroong mag-asawa, nasa abroad ang asawa niya. Pag tumawag, oh, miss na nga kita, mahal na mahal kita. Subalit, ganun lang. Hindi siya nakikita, hindi naman ako nakikita. Manlalalaki muna ako. Mambababae muna ako. Mahal mo ba siya talaga? Hindi. Walang pinagkaiba na ngayong oras na ito, di man ninyo nakikita ang Ama nyo, kung nakikiapid ang puso ninyo sa masama, hindi siyang nasa inyo. Sapagkat tinanggap nyo yung hindi totoo at tamang kanya. Ang akala ng tao, ang tinatawag lang pakikiapid yung nangalon niya. Kapag tinanggap mo sa damdamin mo yung hindi tamang mula sa Ama, nakiapid ka sa isang espiritu, hindi sa kanyang espiritu. Kaya't hindi mo gagawin at di mo magagawa ang magpakababa. Subalit kung totoo at tuwirang mahal mo siya, iginagalang mo siya, di mo man siya nakikita, gagawin mo yung alam mo na makalulugod sa pananaw niya. Buhay bang Ama? Kaya yung tuwirang nakakadama at nakakakilala na sa kanya, hindi man siya nakikita habang dumudulog siya, damang-dama ang kalingat pag-ibig niya.
Kapag siya'y dumulog at nanalangin sa kanya, hindi man niya narinig ang tinig niya, damang-dama na tinutugon siya. Yan ang Espiritu ng Ama. Nagpapadama, tinutugon ka, nagpapaalala, at mapapakita niyang buhay ang Ama mo, buhay na buhay, at di siya patay. Kaya kailangang siya'y igalang mo, di mo man siya nasisilayan. Gawin mo yung tama na makarapat at karapat dapat sa pananaw niya upang malugod siya, wala man siya sa iyong harapan. Buhay bang Ama? Kaya, mga mahal ko, matutulad ang isang tao sa mabuting likha ng Ama kung ang katwiran niya'y natanggap na niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan habang nangangatwiran ng tao at may dahilan katwiran siyang sarili, nananaig pang pagkatao niya. Subalit kapag isinuko at ibinaba niya, alam niyang may sala siya, mananahimik na lamang at tatanggap na lang siya. Yan ang Ama. Kapag nakita mo at naramdaman mo bilang nagmamahal kang anak niya, hindi ka na mangangatwiran sa Kanya, kundi susunod ka sa Kanya. Yan ang anak. Kapag nakita mo't nadama mong Ama mong mahal na mahal ka, magnanasa kang tutuparin mo rin kung anong ikagagalak niya. Kaya't kung ang magulang at anak ay nagkakaisa, kapwa nagpapagalak ang bawat isa sa kanila. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga, mulit-muli, patay man. Dahil may tinatak na at naging punla na sa mga iniwan niyang mga anak, pinakikinabangan ang pinundasyon na mainam. Kaya magpuri kayo mga anak ko, magpasalamat kayo sa Ama, sapagkat di nasayang ang magulang ninyo na kayo'y naging anak niya. Hindi nasayang ang kaloob na buhay niya sa inyo, na mula sa Ama, at ang buhay niyang iniyalay para rin sa inyo. Yan ang pawang katotohanan, kaya't kung ang sasabihin ng tao, gagawa lang ako kapag nakikita ko ng nagmamahal sa akin at minamahal ko, pagpapaimbabaw na gawa ito. Ang pinakatotoo at tamang gawa, nakikita ka't hindi ng tinatawagan mo, parehas lang ang gawa mo. Mga mahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Sinabi ni Juan, Guro, nakita po namin ang isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan ninyo. Pinagbawalan namin siya sapagkat siya hindi natin kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat ang hindi laban sa akin ay kapanig natin. Yan ang mabuti at yan ang kabutihan. Anong maliwanag na tinura ng Kristo? Huwag! Sapagkat ang di laban sa atin ay kapanig natin. Mga mahal, marami ang tao na pinapalagay sa sarili ay totoo at tama. Kung ano yung ginagawa ng kapwa ay pinipigilan pa. Maraming taong ganito sa panahon din ngayon. Nakita ko po kasi pumupunta doon sa hindi po babawal sa atin yon. Anong binawal ng Panginoon? Anong binawal ng Ama? Ang masakit sa iyo ay huwag mong gawin sa kapwa mo.
Subalit yung makita mong gumagawa ng mabuti, huwag mong paghinalaan ang masama ito. Sapagkat kung mabuti ang damdamin mo at mabuti pag-iisip mo, magagalak ka sa kapwa mo, nakikita mong mabuti ang gawain at hangarin sa kapwa niya. Buhay bang Ama? Pawang katotohanan ng sa akin tinuturan, kaya nga, nilaganap ng Ama ang mabuti sa lupa, inilahad niya ang mabuti pawa, hinasik niya ang kabanalan sa lahat ng dako, upang lahat ng anak niyang may matanim na mabuti sa kanyang ginawa ay matulad sa kanya pawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Maliban na nga lamang, kung batid mong ikay nasa tama at ang kapwa mo'y nasa mali at hindi tama ang kanyang gawa, ihutok mo at itama mo, ngunit siguraduhin mo, ikaw ay totoo na nag-aaral, nangangaral sa kanya. Buhay bang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, kung paiiralin lang ng tao ang mabuting sumisibol sa puso niya at pananaigin sa isip niya ang pawang mabuti, walang mananaig na masama sa ibabaw ng lupa. Subalit, sadya pong magaganap yan ng dahil may pananala. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang taong matalino, hindi lamang pangkalupaan ang pinaghahandaan niya, kundi ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Sapagkat mapalad ang taong nakinabang na siya sa lupa, nakinabang pa ang kanyang kaluluwa. Nakinabang na siya sa buhay na maganda, nakinabang pa siya sa buhay na walang hanggan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Panaligan ninyo ang hain sa kaarawan ng isang pumanaw na ay maging tunay na gamot na maging kagalingan sa inyong lahat. Sapagkat isa na siya sa dumudulog ngayon sa Ama para sa inyo. Nasisigurado ko pong siya ay naroroon, siya ay kaparoroon, at siya ay makakapiling doon. Bakit? Sapagkat may karamdaman man siya, hindi na naig ang sakit ng nararamdaman niya. Araw-araw, nagmimithi siyang pumarito at makinig ng mensahe, at kung pagmamasdan siya, ganyan siya. Habang nagmimensahe, tapos, pagkatapos, sasabihin niya, Apo Kunching, alam ko pong nakinig na ako ng mensahe, kaya lamang po, parang kagalakan ng aking puso ang makapagmano pa rin sa'yo bilang paggalang. Isang matanda na kung pagmamasdan mo, gumagalang sa isang bata sa makatwid, hindi ang tawang nadarama, kundi ang espiritong suma sa kanya. Sapagkat kailanman ay walang gagalang kay Kunching, kung bilang pagkatao na matanda na siya. O tao, ang naganap sa panahon ng mga ninuno nyo, magaganap sa panahon nyo ngayon at sa mga panahon pang daratal. Sapagkat ang panahon nun ngayon at kailanman, walang naging ibang Diyos, kundi iisa lamang ang Diyos ninyong lahat. Tanging Ama lamang na aking pinakikilala at sa inyo'y nakikilala kung kayo'y totoo na anak niya. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay po ba ang Diyos?
Alam niyo po, kayong mga may nararamdaman, mahirap talagang labanan. Subalit wag po kayong patatalo sa inyong damdamin, tao. Kundi panaigin ninyo ang damdaming Kristo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sapagkat inyo na lang pong pag-aralan, halimbawa, nasugat ka, no? Paano nga ba siya gumagaling? Lalo na yung wala ka namang dinalagay na gamot na binibili, kundi yung mga natural. Pagkatapos ay gumaling siya. Sa makatwid kung papaano ikaw ay tinanim na tao. Nakatanim din po kayo dito sa lupa, di po ba? Kayo'y nakikipamayan sa lupa. Ang lahat ng tao ay nakikipanahan sa lupa para kang puno na nakatanim sa lupa. Na pagdatal ng takda, kung ikaw ay nagsisibol ang dahon, nagsisibol ang bunga, unti-unting nalalagas yun. Kung ikay namulaklak, unti-unting malalagas yan. O de, hambing po sa puno ang tao. Nagbubunga, nalalagas. Tama po ba? Kaya sino ang pinakapuno ng iglesia? Sino ang pinakaulo? Hindi po ba ang Kristo? At ang pinakaugat ay ang Ama. Buhay bang Ama? Kapagkat kung walang ugat, walang puno. Kung walang puno, walang sanga. Kung walang sanga, walang bunga. Sa makatwid, lahat na ya'y inangkop ng Ama sa buhay ng tao. Kaya, kilala mo bang Ama? Gawin mo ang mapakaligayang magagawa mo sa kapwa mo at ibibigay niya yung magpapaligaya para sa iyo. Buhay bang Ama? Gawin mo ang makakarapat makalugod sa pananaw niya at gagawin niya yung kalugod-lugod sa sarili mo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekaramaniyahan. 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 Buhay po ba ang Diyos? O, mahalaga po ba ang banal na aklat? Mahalaga po ba ang banal na salita? Tunay na mahalaga, sapagkat kung di po ito mahalaga, wala nang inaralan ng Ama. Wala nang inatasan ng Ama. Wala nang tinawag siyang mga propeta. Wala nang mga propetiyas, propeta. Buhay po ba ang Ama? Kaya kung wala ang mga propeta at wala ang mga salita ng Ama, wala ang Amang Diyos na tinatawag sa mundo. Nang dahil may Diyos Ama, may Diyos Anak, may Diyos Espiritu, naririto kayo ngayon, tao. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. O may masakit pa po ba kayo? Dapat po hindi minamahal ang sakit. Dapat tinatakwil yan, tinatapon, hindi minamahal. Pag may naramdaman kayo, hindi yung, aray ko, aray ko. Anong sabihin mo? Panginoon ko at Diyos ko. Pag may nararamdaman ka, Diyos ko at Ama ko, tulungan niyo po ako. Hindi yung, demonyo ko, lalo kang minahal. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Anak, batid ng Ama ang mga ginagampanan mo. Di man kita natugunan kahapon o nasagot. Ako'y nagalak at nagpasalamat sa Ama sapagkat nakikinabang ang kapwa mo sa iyo bilang hinirang na alagad. Kung mayroong natutuwa, nagagalak na kapag nakapaglilingkod ang mga alagad sa kapwa. Walang dilitiba po kundi ang Kristo't Ama. Kung naisa sa buhay at naipapamahagi ninyo ang kaloob sa inyo. At nang dahil po, nagsimula sa isa at kayo'y nagmula sa aking pagkatao,
wala pong kahulilip na galak din ang aking nararamdaman. Kapag ang mga alagad ay nagsasabuhay, mga caps, nagsasabuhay, mga choir ay titim, nagsasabuhay sa kanilang tinanggap. At maging si kapatid na Liway. Maraming salamat sa pakinabang sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Lahat po ng mga nakikinabang sa gawain ito, purihin, purihin, purihin ang Ama, sapagkat kundi po sa Kanya, walang makikinabang kahit isa. Marami pong pakinabang na tinatawag ang tao sa mundo, subalit kung pang-sanlibutan lamang ang pakinabang, walang kabuluhan. Sapagkat lahat na yan ay iiwanan mo, wala kang madadala kahit ano. Subalit ang tinanggap mo, ang kinamtan mo na mula sa Ama, na pagpapala niyang pang-espiritual, hanggang wakas ng buhay mo, pakinabang pa rin matatawag ito. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, masaya po bang buhay? Totoo po yan. Dumaratal sa buhay ng tawang lungkot ang malumbay. Subalit wag mong panaigin yan. Panaigin mo ang kagalakang pinadadama sa iyo ng Ama't Kristo mo. Dumaratal sa buhay ng tawang may nararamdaman, subalit wag mong mahalin yan at wag mong pahalagahan. Itakwil mo, itapon mo. Tawagin mong Ama, siyang dudurog niyan. Buhay bang Ama? Dumaratal sa buhay ng tawang kuminsan ay nag-aalinlangan at natatakot. Subalit wag mong panaigin yan, hindi sa kanya yan. Kaya't kung papaano mo siyang kinilala at tinanggap, ang pananaigin mo'y kanyang liwanag at ang kanyang pagmamahal. Itakwil, itapon ang masasamang espiritu. Mas malakas ang Ama, mas makapangyarihan siya, kaya't kung tunay na siya ay nasa iyo, lalabanan mong masamang tahak sa buhay mo. Lapit sa buhay mo. Alipin sa buhay mo. Gapi sa iyo. At sinisigurado ng Ama, lahat kaya niyang puksain bilang siya'y walang hanggan ang kapangyarihan. Kaya kung tuwirang nasama kayo, di nyo tatanggapin ang masamang umaalipin sa inyo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam. 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 Paano malalabanan ito? Sa pangalang Heso Kristo. Buhay bang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Masaya ang kaarawan kahit walang nakahapag sa dulangan. Kung ang damdamin at kalaoban nagumapaw sa kasiyahan, anong silbi ng mga hain kung di ka masisiyahan? Subalit wala mang nakahain at wala kang mapakain. Kung ang pagmamahal na may pinararamdam at dinadarama mo, paninuman, higit kang mapalad sa maraming pinakain. Buhay bang Ama? Katotohanan ang saki tinuturan, sumainyo ang paghaharit mawawa ng aking binigkas sa harapan, upang maganap ang sa inyo'y ganap magliwanag, tanto'y inyong tuwiran, sa akin ay iniluwan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sapagkat walang dilim sa buong panahon, walang dusa habang nabubuhay, kundi kung dumaratal man yan sa'yo, hahawiin ng Ama at ihulagpos ka kung tuwirang tapat ka sa Kanya ay kumilala. Sapagkat siya ang kaligtasan mo, siyang buhay mo, lakas sa tuwina, pagpalain kayo. Buhay bang Ama? Kaya mga mahal, Caps, patulong po, mga mahal. Sige po, simulan nyo sila. Pagpalain kayo, mga anak. Ano man ang hinain nyo, makinabang ng kapwa nyo, higit makinabang kayo sa ganti ng Ama sa inyo.
Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Ay! Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Kung tuwiran lamang lahat ay matututong magmahal, unawa at magpaparaya, magbibigay, walang di magagalak na tuwiran. Buhay bang Ama? Kaya pagat yan. Hoy anak, labanan mo yan. Paano ka bang ganap na gagaling? Dapat pag magaling ka, huwag ka nakakalimot sa ano? Happy birthday, anak. Salamat po. Buhay po ba ang Diyos? Dahil buhay. O, pag tinamaan kayo dito, bukol yan, bukol. Op. Ang kininin nyo, gamot. Op. Ayun. Ay, sa kamay niya. Kumaro. Pag para sa loob, para sa loob. Pag para sa labas, para sa labas.
Di po sinasadya yan, kung saan pumupunta kamay, ano magagawa? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, gusto niyo po bang masayang buhay? Gusto niyo maligayang buhay? Gusto niyo payapang buhay? Tanggapin po ninyo ang magbibigay sa inyo niyan. Sino ba ang magbibigay niyan? Masama, mabuti? Sino po ang mabuti? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Sinong masama? Tingnan nyo nga katabi nyo, baka... Tingnan nyo nga, baka nandyan. Takwil na ninyo, itapon na ninyo, at kayo ay magpakatotoo sa Ama. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, masaya po ba ang buhay? Wow. Natanggap na po ba ninyo yung biyaya? Sino po yung wala? Yung wala po, malungkot po ba? Yung wala, malungkot? Alam nyo po, kahit wala kayo niyang nabahaginan yan, may biyaya ang Ama sa inyo. Kung tinanggap nyo po, higit pang biyaya ang nakamtan ninyo. Kaya ang pagpapala niya ay walang katapusan, walang hangganan, walang kamatayan ng kanyang kapangyarihan. Kung tuwiran lamang kikilalanin ng tao ang Ama, walang hindi magbabago ang pag-iisip, ang damdamin at buong katauhan. Pagpalain po kayo. Buhay po ba ang Diyos? Mga alagad na nagbebendisyon, ipagpaumanhin, atas dapat ay ito pa rin. Maliwanag ang tinuran, anak, ibalik mo ang pagbebendisyon ng mga alagad. Maglakad sila kung walang masakyan. Patotoo na sakripisyo ang kanilang ginagampanan. Kayo, mga mahal. Paano nyo mapapatotohan ang nagsakripisyo kayo? Naglakad ang alagad ni Apo Kunching wala nang nasakyan. Katawa-tawa sa pananaw ng tao, na kapwa-tao, kalugod-lugod, samang pinakinggan ninyo. Kaya ang bawat isa ay makikinabang ayon sa kanyang tinanggap, ayon sa kanyang pagsasabuhay. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong ganap. Humilera po kayo sa mga alagad at tanggapin po ninyo na sino man sa bawat isa ang ginamit sa inyo, may magagawa pong mabuti sa inyo. Mananalo.